Ano po yung paksa natin nakaraang linggo? Pagsupil? Okay. Yung mga provision na natanggap ni Noe sa harapan ng ating Panginoon Diyos, di ba matapos na yung samyuhin ng ating Panginoon Diyos, yung masarap na amoy ng handog ni Noe, binigyan naman siya ng ating Panginoon Diyos sa mga provision. Siyempre, sila na lang yung tao dun eh. Na-wipe up, naubos na yung tao sa panahon po niya dahil sa bahang gunaw eh. Tama? So dahil po doon, merong ibinigay ang ating Panginoon Diyos na parang pinaka-task ni Noe. Ang una nga po doon ay ano? Ano pong binigay kay Noe? Magpakarami, kalatan ng lupa, at saka magpalaanakin. Kung mapapansin natin, di ba pinasasabi, wala doon yung pagsupil. Dahil ang pagsupil, na kanino na? Nasa bawat isa sa atin at nasa loob ng bahay ng Diyos. Kaya kung tayo ay Kristiyano at nasa loob tayo ng bahay ng Diyos, ang pagsupil, pag sinabi kasi natin pagsupil, pag-control, o ibig sabihin ng pagsupil, inaalam mo kung ano yung kalagayan ng mga tao. Diba? Ang problema kasi, hindi na binigay kay Noe yun. Kumbaga, tayo, hindi natin pwedeng supilin yung ginagawa ng mga masamang tao. Kasi hindi naman talaga nila tayo pakikinggan. Unlike, kapag tayo ay nasa loob ng bahay ng Diyos, meron taga-supil tayo. Yung salita mismo ng ating Panginoon Diyos, yung ating Panginoon Diyos mismo. At saka syempre, ginawa niyang pinaka-representative niya, yung mga namumuno sa iglesia. Kaya kung tayo, hindi tayo nakikinig sa nasisipagpinuno sa ating iglesia, hindi tayo nagpapasupil. Okay? Binigay yun na task sa mga namumuno sa iglesia. Amen po ba yun, mga kapatid? So, yung pagsupil, hindi lamang po sa ating mga sarili, kundi sinusupil tayo kapag tayo ay nasa loob ng bahay ng ating Panginoon. Kaya bawal sa atin yung, hindi, hayaan mo siya kung gumagawa siya ng masama, hindi pwede po ganun. Amen po ba yun, mga kapatid? Okay. So, ano pa yung pangalawa? Dalawang provision po yung diniscuss natin ng nakaraang linggo. Ano pa yung pangalawa? Yung mga hayop ay magkakaroon ng takot at sindak sa mga tao. Dati kasi, kila Eva at Adan, na tinalaki din natin ng nakaraang linggo, walang takot doon. Kundi, kinikilala nila yung pagiging superior nila Eva at Adan, yung kanilang authority. Pero ngayon, nagkaroon na ngayon ng takot at sindak yung mga hayop sa tao. Kung mapapansin naman talaga, ganun naman talaga ang nangyayari ngayon. Di ba? Unlike lang sa mga aso, kasi sanay na sila sa tao, yung mga pet na tinatawag natin. Spiritually, dapat tayong mga Kristiyano, ang ipinapahiwatig po sa atin nun, dapat ang Kristiyano, kung ang Diyos, nilagay ng Diyos sa mga hayop, yung takot, ang takot naman, hindi lang naman sa hayop inilagay ng Diyos maging sa mga tao. Takot kanino? Sa atin mga Kristiyano. Amen po ba yun? Dapat, ang Kristiyano, ang sinasabi ng Panginoon Diyos, mamuhay tayong walang takot. Takot saan? Takot pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoon Diyos, pangako niyan sa bawat lupain na inyong tutungtungan, lalagyan ko, sisidlang ko ng takot at sindak sa inyo, ang mga tao. Kaya kapag tayo, Kristiyano, nakakaalam ka ng salita ng Diyos, tapos nilagay ka ng Panginoon Diyos sa isang lugar para mamahayag ng salita ng Diyos, o magbahagi man lang, huwag kang matakot. Dahil sila dapat ang magkaroon ng takot sa Diyos. Amen po ba yan? Kasi kung minsan nagkakaroon tayo ng takot pagdating sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon Diyos. So, yun yung dalawang provision na tinalakay po natin nung nakaraang linggo. Ngayong umaga naman po ito, ipagpapatuloy lamang po natin yung mga provision na ibinigay ng Panginoon Diyos kay Noe. Puntahan po natin yung pangatlong provision na ibinigay ng Diyos kay Noe. Ano po yun? Basahin natin yung Genesis 9, 3 hanggang 4. Genesis 9:3. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariling pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Sa 4. Ngunit ang lamang may buhay na siyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Okay. Ito po ipapagsayin po natin sa umaga nga po ito. Isa sa mga provision na ibinigay ng ating Panginoon Diyos kay Noe ay sabi doon sa Genesis 9:3, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinigay ko sa inyo. Okay?
So ito po yung pangatlong probisyon na tinanggap ni Noe. So maaari na niyang kainin lahat ng klase ng mga hayop na gumagalaw. Okay? At nabubuhay. Okay? Mamaya pupunta pa rin mas malalim kung ano po yung kaakibat ng provision na po yun. Ngayon punta rin, i-compare lang natin ng konti dun sa ibinigay ng Panginoon Diyos kila Eva at Adan. Kasi po dun sa panahon po nila Eva at Adan, kung papansinin po natin, hindi po ibinigay ng Diyos yung mga hayop bilang pagkain po para sa kanila. Sabi po yun sa Genesis 1:29 hanggang 30. Basahin natin. Genesis 1 verse 29. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo'y magiging pagkain. 30. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa iyong papalit, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sanghiwa na pinakapagkain at nagkagayon. Napakalino po ng sinabi po ng banal na kasulatan. Ang binigay ng ating Panginoon Diyos sa pinakapagkain po nila Eva at Adan sa panahon na po iyon ay yung mga sariwang pananim na nagbubunga at yung mga bunga ng punong kahoy. Okay? So, yun po yung pinakapagkain po nila. Kung mapapansin natin sa 30, ganun din yung ibinigay ng Diyos sa mga hayop na pinakapagkain po nila. Ang sabi po doon, at sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa iyong papawid, at sa bawat nagsisiutan sa ibabaw ng lupa na may buhay, ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa na pinakapagkain. Diba kung papansin talaga po natin sa pag-aaral din po ng siyensya, ang ngipin po kasi ng tao ay disenyo po yan para po kumain lamang po ng gulay. Nakahilera po tayo sa flat tooth na animals. Ang pinakapagkain lang po kasi ng mga flat tooth na animals ay gulay lamang po. Kaya rin mapapansin nyo, wala tayong mga matalas sa pangil. Unlike doon sa mga carnivore talaga, ang kinakain talaga nila, kapwa din nila hayop na talagang karne ang kanilang kinakain. Kaya mapapansin nyo, matatalas yung kanilang mga ngipin Kasi ang ngipin talaga po natin, hindi talaga tayong ngumata ng sariwang karne, unlike sa mga hayop. Amen po ba yun? Sa panahon naman nila Eva at Adan, wala pa naman niya dyan yung pagluluto. Di ba? Puro sariwa. Talaga sariwa, fresh yung kinakain po nila. Okay? Kaya kung mapapansin po natin, pagdating pa lang po kay Noe, tsaka lang po ibinigay yung mga hayop na pinakapagkain din po ng tao. Bakit? Bakit sa panahon lang ni Noe at hindi sa panahon ni Eva at Adan pa? Diba? Kasi kung papansin din natin, makakain din naman pala yung hayop Bakit hindi inuutos na kagad kila Eva at Adan na pwede nilang kainin din yung mga hayop? Bakit sa panahon pa ni Noe? Okay? Ang tagal nun Kasi ang tagal din nun. Si Adan nabuhay mga 900 plus. Diba? Ang tagal nun. Tapos si Noe, nung bago dumating yung bagong guno, 600 years old na si Noe. Napakatagal ng panahon po yun, mga kapatid. Bakit sa panahon pala ni Noe, pagkatapos pala ng bahang gunaw, tsaka ibinigay yung mga hayop na pinaka-pagkain? Ganito po yung sinasabi po sa awit 145, verse 16. Tignan po natin mga kapatid. Awit 145 verse 16. Iyong binubuksan ng iyong kamay at sinasapatan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Sinasapatan mo ang nasa ng bawat bagay. Okay? Kumbaga, kung bakit ibinigay na po yung hayop na pagkain po ng tao. Kasi kung papansinin po natin mga kapatid, di ba, nanggaling po sila sa bahang gunaw. Tama? Naggaling po sila doon. Lahat po ng mga pananim, sira. Maliban lang sa olibo, kasi ang olibo po, nabubuhay po siya kahit sa ilalim po ng tubig. Unlike po yung ibang mga sariwang pananim na pwedeng kainin ng tao, nasira po yun nung pagkatapos ng bahang gunaw. So, syempre, bago pa sila makakain po muli ng mga sariwang gulay, kailangan po nila muling magtanim. Ang tagal pa po nun, alam naman po natin yung proseso ng pagtatanim. Buto muna yan, tapos tsaka mo didiligan, mag-aantay ka pa ng ilang buwan bago ka makakain ng gulay. Di ba? Kaya, para ma-provide ng Diyos yung kanilang pangangailangang pagkain, ibinigay ng Panginoon Diyos yung mga hayop bilang kanilang pagkain.
Okay po tayo mga kapatid? Klaro po tayo sa tungkol po sa bagay na po yun? Okay? Kumbaga kasi kung mapapansin po natin mga kapatid, dito pa lang talaga ibinigay ng Panginoon Diyos na pagkain yung mga hayop. Kahit po doon sa panahon po nila Cain at saka ni Abel, hindi wala pong record sa Biblia na kumakain po sila ng hayop, kundi ginagawa lamang po nila tong panghandog. Okay? Kung mapapansin po ninyo. Kaya nung dumating, pagkatapos ng bahang gunaw, dumating sa panahon ni Noe, na wala na silang makakaing gulay, nag-isip ngayon ng Diyos kung ano ang pwedeng maging magiging pangtawid nila bago sila makakain ulit ng gulay. Yun nga po ay yung mga hayop. Okay? So, pwede na po nilang kainin yung karne ng hayop sa panahon pa lamang po ni Noe. So, napakatagal po nun, di ba? So, yun po yung dahilan kung bakit ibinigay po ng Panginoon Diyos kay Noe yung pagkain po sa mga hayop. Ngayon, puntahan po natin. So, clear po tayo sa bagay na po yun, mga kapatid. Wala po kayong tanong bago po tayo magpatuloy. Wala naman? Okay, sige. Tuloy po tayo, mga kapatid. Okay? Kasi sabi po doon, sa salitang sinasapatan o satisfy, sa salitang Hebreo po ay sauba. Sauba, nang ibig sabihin po ay feel to satisfaction. Kasi although sa panahon po na yan, sabi ko nga po sa inyo, ang isang halaman na pwede po makasurvive sa baangguna na po yun, yung olibo. Kasi yun din po yung klase ng halaman na una nakita ng kalapate na ibinigay po kay Noe. Okay? So, syempre, di naman po sasapat yun na olibo lang. Diba? Yung olibo, medyo ang lasa yata nung parang alak. Medyo lasang alak. Alam naman makain talaga ng ano yun. Na parang regular meal. Na para bang gulay lang na kinakain mo araw. Kung ganun lagi ang titikman mo, baka malasing ka. Diba? Pero although di naman siya talaga nakakalasing. Okay? Sabi po doon, feel to satisfaction. Literally or figuratively, have enough. Wala sila alam nga naman pag naghati-hati sila doon sa olibo na po yun, sasapat po sa anila yun. Bago po sila, makapagpasibol pa ulit ng mga bagong halaman. Okay? Have enough, have plenty of, satisfy to feast. Okay? So, yun po ibig sabihin po ng sinasapatan o satisfy. Tulad din po ng binabasa sa unang Timoteo 4:4. Basahin nga po natin to. First Timothy 4:4. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Okay, sabi daw po doon, lahat po ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Okay? Sabi po doon, napakalinaw po na sabi, lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Okay? At walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Ayun po yung dapat isa-isip po natin mga kapatid. Ang mga hayop, ginawa rin ng Panginoon Diyos. Yan, mabuti yan. Lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti. Okay? Tatanggapin natin to dapat kasi kung minsan ito yung nalilimutan ng isang tao Kumakain ka na lang, nakakalimutan mo pang magpasalamat. Amen po ba yung mga kapatid? Basta makabira na ng pagkain, wala nang pasapasalamat sa Diyos. Diba? Gutom na ako Bakit pa magpapasalamat? O kaya, hindi na papasok talaga sa isipan niya, malilimutan niya. Gutom na ako Pakain nga. Diba? Dire-diretso na yun. Diba? Tapos, pagkatapos makain, pagdighay. Thank you Lord. Tsaka, na alala sa may bandang ulit. Parang medyo naman yun mga kapatid. Diba? Parang masyado namang yun sa Panginoon Diyos. Diba? Sabi nga doon sa tinatalakay natin ang kaloob ng Diyos, diba? Lagi niyang binibigay sa atin yan kaloob, pagkain. Kaya kapag ang isang tao pinababayaan ang pagkain, pinababayaan niya rin yung kaloob na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon Diyos. At eventually, kapag gano'n na nangyari, pwedeng bawiin sa atin ng Panginoon Diyos yung kaloob na yun. Diba? Tandaan natin, hindi lahat po ng tao sa sanlibutan ito ay kumakain ng sapat. Amen po ba yun mga kapatid? Kaya dapat, kapag meron tayong pagkain, pasalamat tayo sa Panginoon Diyos kasi pinaprovide niya yung ating mga kailangan. Amen po ba yun mga kapatid? So, yung hayop, pwede natin silang kainin.
Pero, may isang limitasyon na ibinigay yung Panginoon Diyos sa pagkain ng hayop o karne. Anong limitasyon po iyon? Basahin natin yung Genesis 9:4. Genesis 9:4. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Ano po sabi po doon? Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Punta natin sa iba't iba para mas lalo natin maintindihan. Sabi po doon sa Contemporary English Version o CEV, but life is in the blood, and you must not eat any meat that still has blood in it. Okay? Ayun po sabi sa CEV. Next, ERV o English Revised Version. But I give you one command. You must not eat meat that still has its life, which is blood, in it. Next, sa GNB, the one thing you must not eat is meat with blood still in it. I forbid this because the life is in the blood. Yun yung pinaka-limitasyon ng Panginoon Diyos sa pagkain ng karne. Ano po yun? Huwag tayong kakain ng karne kapag kayong karne ay nandoon pa mismo yung kanyang dugo. Although alam naman po natin yung doktrina, mga kapatid, hindi naman po natin sinabi na talagang literally walang-wala na yung dugo kasi meron pa naman din tayo nakakain ng mga karne na meron pang dugo. Di ba? Sa fried chicken nga lang, kuminsan sa Jollibee. Di ba? Pag kumakain kayo, may kita nyo, may dugo-dugo pa yung, yung fried chicken dun sa Jollibee. Ang sabi po natin dugo po dito, mga kapatid, yung dumadaloy. Okay? Eh, alam naman yung dilis, napakaliit po nun, kakatasan mo pa ng dugo, parang napakahirap naman po nun, mga kapatid. Di ba? Kumbaga, ang sabi lang kasi ng Panginoon Diyos doon, yung matupad natin yung tungkulin natin na huwag na tayong kakain ng karne na may dugo, yung dugo na kapag ka naiagos mo na, yung dumadaloy talaga, yung marami. Okay? Kasi kung minsan, yung dugong na yung, tulad nga po sasabi sa doktrina, kung minsan, imbis na yung dugo niya pinapatulo sa lupa, sinasalo ng kaldero o kaya ng palanggana. Tapos lalagyan ng bigas, o kaya, iniipon talaga para sa pangdinaguan. Di ba? O kaya pang Betamax. Yung sa manok ba yun? Sa baboy din yun, di ba? Yung Betamax. Yung sa manok, di ba yung nilalagyan din ng bigas? Para mabuo, tapos yun din ipiprito. Sa baboy, alam ko, di ba, sa palengke, binibili na lang siya bloke-bloke na di ba? Naka-ready-made na yata yun sa may palengke. Okay? So, yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Isa sa mga probisyon ng Panginoon Diyos kay Noe ay pwede na tayong kumain ng karne, pero huwag tayong kakain ng karne na meron pang dugo doon. Okay? So, yung pinaka-provision po niya. Hindi natin pupuntahan na yung doktrina. Okay? Alam na po kasi natin yung doktrina eh. Tama, tinuro na po sa atin eh. Na yung dugo, sabi po ng banal na kasulatan sa ating pong doktrina, yung dugo po ay nandoon po yung buhay. Hindi po marapat kanin po talaga. Literally at saka spiritually, buhay yun eh. Tama? Nakakapagdugtong ng buhay ang dugo. Di ba? Kapag nangangailangan sa ospital ng dugo, nagbibigay ka ng dugo eh, di ba? Pero hindi pumapasok sa bibig. Kundi sa mismo, sa ugat. Okay? Hindi po pagkain po yun. Ang andun blood transfusion. Okay? Kasi pag sinabi mo din pagkain, dadaan po yan talaga sa ating mga bibig. Okay? So, yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi natin pupuntahan na yun, mga kapatid. Ang pupuntahan po natin dito, ano yung sinisimbolo na to para sa ating mga Kristiyano? Di ba tayo, sabi, ang nire-represent ni Noe ay ang mga Kristiyano. Si Noe, binigyan ng provision na kumain ng karne, pero wag lang kasama ang dugo. Ano yung implikasyon po nito para sa ating mga Kristiyano? Tayo, pinayagan tayong kumain ng karne, pero hindi dapat kasama ang dugo. Okay? Literal yun, alam natin. Hindi natin talaga ginagawa yun. Not unless kung matigas lang talaga ulo mo, meron pa ba ditong kapatid na kumakain ng, may kasama pang dugo? Wala na, no? Wala na ba, mga kapatid? Wala na. Very good naman, sabi ng Panginoon Diyos. May po ba yun? Okay, so wala na. So, check na tayo doon sa literal. Spiritual.
paano natin may apply ito spiritually sa atin? Na tayong mga Kristiyano, pwede tayong kumain ng karne, pero dapat hindi kasama ang dugo. Kasi kung minsan, sa spiritual po natin mga kapatid, kumakain din tayo ng karne. Kaso, napapasama ang dugo sa kinakain po natin. Mamaya tingnan natin kung ano po ba ang nire-representa ng dugo spiritually. Okay? Na dapat, yung dugo na yon, bago mo kainin yung karne, mawala yung dugo sa karneng kakainin natin. Spiritually, mga kapatid. Okay? Ngayon, puntahan po natin. Sabi doon, kasi, punta lang po natin isang history po sa banal na kasulatan, no? Meron po kasing isang pagkakataon po sa Biblia na talagang ang mga Israel, talagang sobrang tigas ang ulo. Although may utos ang Panginoon Diyos na huwag kakanin ang dugo, pero meron pa rin eh. Basahin nga na po natin yung unang Samuel 14, ang talata po ay 32. Unang Samuel 14:32. At ang bayan ay dumalurong sa samsam at kumuha ng mga tupa at mga baka at mga guyang baka at mga pinatay sa lupa at kinain ng bayan pati ng dugo. Okay, meron pa talagang history eh. Talagang matigas ang ulo ng Israel. Dumating din sa punto na talagang ayaw nilang sumunod sa Panginoon Diyos. Sabi dito, kumuha sila ng mga samsam, tupa, baka, guyang baka, tapos pinatay nila sa lupa. Tapos, ang ginawa po nila, kinain. Kasama ang dugo. Talagang matigas, no? Matigas ang ulo. Although, nalaman na nila yung utos ng Panginoon Diyos, pero still, talagang binaliwala nila yung inutos sa kanila ng Panginoon Diyos. Diba alam naman natin kapag ang isang tao kumakain ng dugo, ay nakatitig sa kanya. Nakatitig laban sa kanya yung Diyos na siyang kumakain ng dugo. Okay? Talagang galit na galit ang Panginoon Diyos sa mga ganong klase ng mga tao. Okay? Sabi nga po dito sa isang salin po ng banal na kasulatan, sa CEV, they grabbed the food they had captured from the Philistines and started eating. They even killed sheep and cows and calves right on the ground and ate the meat without draining the blood. Ang utos ko po kasi talaga sa ng ating Panginoon Diyos sa atin, bago kanin ng karne, patuluin ang dugo sa lupa. Okay? Bago siya iproseso o iluto. Okay? Ang problema, matigas talaga ulo ng Israel. Kinain, kasama ang dugo. Actually, hindi lang po yan isang record. Meron pa pong isang record po yan sa banal na kasulatan. Ito naman, napakatindi talaga ng ginawa po nila doon sa pagkain po nila. Basahin natin yung Kawikaan 23:20. Kawikaan 23 verse 20. Huwag kang mapasama sa mga mapaglango, sa mga mayamong mga ngain ng karne. Huwag kang mapasama sa mga mapaglango, ito yung mga uminom ng alak, sa mga mayamong mga ngain ng karne. Sa English po, sabi po, be not amongst wine bibbers, amongst riotous eaters of flesh. Riotous eaters of flesh. Pag sinabi po nating riotous o mayamong mga ngain ng karne, sa salitang Hebreo po ay zaulal. Zaulal, nang ibig sabihin po ay to shake, that is to quake, figuratively, loose, morally, worthless or prodigal, blown down, glutton, riotous, eater, or vile. Manatakaw, ibig sabihin. Riotous eaters. Okay? Hindi masama pala maging matakaw, mga kapatid. Masama ba maging matakaw? Kasi, actually po, kung pupuntahan talaga natin siya sa pakahulugan ng Tagalog, pag sinabi nating matakaw, wala po talaga siyang positibong kahulugan. Okay? Kahit po sa English, riotous eh. Pag sinabi pong riotous po kasi, meron po kasi yung kinuha ng isang meaning po sa dictionary. Sabi po doon, parang wala silang pakialam. Basta makakain lang sila. Riotous. Kaya nga po yung riotous, galing po siya doon sa root word na riot. Kung naiisip po ninyo, mga kapatid. Riotous eaters. Kumbaga, nakita na ba kayong ganong klase ng tao na para bang
kahit na kinakausap siya, wala siyang ano, hindi niya pinakikinggan. Talaga, kain lang siya ng kain. Meron bang ganon? Tapos, kumbaga, yung out of the tradition ng tao, yung wala ng ka-ethics kung kumain, yung kumbaga para bang kahit na may mumuri to, may ano dito, madumi na yung mukha dito, talagang ano no? Tapos yung sarsa dito, pakalat-kalat na yung sarsa, tapos makalat agad sa lamesa niya. Ganun yung ano, yung klase ng pagkain, riotous eater po yung tawag po sa kanya. Okay? Meron po ba gano'n? Nakamit na po ba kayo ng ganong klase ng tao? No, para bang wala siyang pakialam sa iisipin ng iba, basta makakain lang siya. Okay? Kasi pag sinabi po kasi ating matakaw, hindi lang po siya, yung matakaw po kasi, hindi lang po siya pumapasok doon sa kahulugan na malakas kumain. Hindi ganoon. Hindi po ganoon yung matakaw. Pag sinabi po natin matakaw, ano po siya, wala siyang pakialam kung ano ang kakainin niya. Basta kumakain siya. Yun po yung matakaw. Maliban sa malakas kumain, kumbaga hindi niya inisip, eto bang kinakain ko, sobra na ba? Eto bang kinakain ko, okay pa ba sa akin? Ano ba tong kinakain ko? Baka magka-allergy ako dito. Ganun po kasi yung riotous eater. Wala siyang pakialam sa kanyang kinakain. Di ba? Kaya kung minsan, ito yung nagiging mitya ng buhay ng isang tao. Di ba? Takaw mo puro taba kinain mo sarap crispy patay, tapos lechon. Sino ba naman hindi matatakam kahit naman tayo, di ba? Di ba? Sabi nga natin, ang pinakalasa ng isang karne ay nasa kanilang mga taba. Tama? Ang pinakamalasang parte ng hayop yung taba. Talagang sarap. Diba? Chicharon nga lang kahit na chicharon lang, basta marami yan, tapos lalagyan mo ng suka sa gitna. Ay naku po. Kaya pagkatapos kumain ng chicharon, ayun, sakit ng bato. Diba? High blood na pala, diba? Diba? Ganun Ganun yung riotous eaters. Wala silang pakialam kung gaano kadami at kung ano yung nasa hapag nila. Basta kumakain sila. Ganun yung riotous eaters. Ito po yung nangyari po sa panahon na po ito. Huwag tayong papasama doon sa ganung klase ng tao. Bakit? Bakit? Masama ba maging matakaw? Masama bang malakas kumain? Masama bang kumain tayo ng mga bagay na Kasi, di ba, sabi nga ng Panginoon Diyos lahat ng hayop at yung mga gulay, pwede niyong kainin. Tama? May karapatan tayong kumain tama? Di ba? Masama ba naman tayo sumobra? Masama ba? Masama ba sumobra? Masama ba maging matakaw? Malakas kumain, ayos lang. Pero yung matakaw, hindi. Pag sobrang lakas na, matakaw na. Parang ganun din no? Ano kaya? Masama ba maging matakaw, mga kapatid? Sa pagkain, opo. Siyempre, di ba? Tulad nga po yung sinabi natin, kapag sobra, di ba? Alinmang bagay na sobra, masama. Sabi din ng banal na kasulatan niya, di ba? Di ba? Ganun yun Pero isa lang maganda na kapag ka ito sumobra sa isang Kristiyano, okay na okay. Yung pagpapakabanal. Yung sumobra tayo doon, tiyak na tiyak, ligtas tayo. Pero pagka sumobra ka sa pagkain, naku po, baka buwan na lang ang bilangin mo at bigla ka na lang atakihin dyan sa puso. Amen po ba yung mga kapatid? Okay. So yun po yung yung ibig sabihin po nung riotous eaters. Okay? Na talagang wala silang pakialam. Ito kasi, kung bakit ko po sinabing walang pakialam, kasi yung karne pong kinakain po nila, hindi po nila alam na may dugo. Talagang wala silang pakialam. Biruin nyo, no? Sa pagkain lamang po nila, hindi nila iniintindi kung ano na ang kanilang kinakain. Tama? Yun kasi yung riotous Wala silang pakialam kung ano ang nakahain, kung ano man yan, kung nakaka-allergy ba yan sa akin, o kung yan ay nakalalabag na sa utos ng Diyos. Tama? Kung minsan ganun din ang Kristiyano Basta makakain na lang. Ma? Sabi ko nga sabi ko sa sarili ko nung nakaraang Friday, kasi yung Friday yung aralan ng mga ministro nung itong week na po ito. Sabi ko, ako yata ang unang tinamaan doon sa topic na yon. Kasi sabi ko, hindi ako matakaw, pero parang pumasok ako doon sa kategoryang riotous. Kumbaga, hindi ko na inintindi yung gawain dahil sa pagkain. Sabi ko, parang sakit naman nung kagad. Saktong-sakto sa akin yung tapos yung pinakadahilan ko pa kasi sa iglesia po, bawal po kasi talaga malit sa kahit anong gawain. Nalate po ako dahil po sa pagkain. Ayun, patis ang inabot ko sa mga ministro. Okay?
nasabon ako ng mga ministro. Sabi ko, wala na ako nasagot. Ganun lang ako. Tahimik lang. Sabi, ano ang gagawin ko? Sukol na ako eh. Wala naman ako may dadilan talaga sa Panginoon Diyos eh. Lumabas akong riotous eater sa panahon na po yun. Sabi ko, ayoko na. Siguro kahit magutom na ako, basta hindi ako malit sa gawain. O malit man ako, at least ginawa ko lahat ng paraan para hindi ako malit at hindi naging dahilan yung pagkain. Ebe po ba yan mga kapatid? Dapat ganun tayo mga kapatid. Okay? So yun. Yun yung riotous eater. Ngayon puntahan po natin mga kapatid. Spiritually po kasi, dapat iniisip din po natin kung ano yung kinakain natin spiritually. Kasi ang ating mga kaluluwa ay kumakain din. Okay? Tatlo rin po ang pangunahing pagkain ng ating mga kaluluwa. Gatas, gulay, karne. Okay? Siyempre pag gatas sa mga sanggol pa lang ng mga kapatid. Gulay do sa medyo medyo grumado ito do sa gatas na kasi pag sinabi ng gatas, mga pangunahing aral ng ating Panginoon Diyos. Yung doktrina, yung pangunahing aral po natin yun eh. Pinaka-basic, sabi nga po ni kapatid na Aikra, basic na aral po natin yun. Yun yung gatas natin. Gulay, yung medyo malalalim na salita ng ating Panginoon Diyos. At yung karne, ito na po, kasi pag sabi ng karne, matitigas na to eh. Di ba? Matitigas na aral na. Ibig sabihin na matitigas na aral, yung pinakamalalim na. Di ba? Meron na nga malalim na aral, meron pang mas pinakamalalim pa doon sa aral na ating pong tinatanggap sa harapan ng Panginoon Diyos. Natulad ng pinag-aaralan natin ngayong umaga na pong ito. Ito na yung pinakamalalim na aral tungkol po doon sa dugo. Okay po? Sabi po dito, puntaan natin ngayon. Bilang mga Kristiyano, dapat alam natin kung ano ang kinakain natin. Tama? Sabi yun eh, para hindi tayo makategorya bilang riotous eaters o walang pakialam sa anumang bagay na kanilang kinakain. Ngayon, dapat magkaroon tayo ng pakialam. Ano ba kinakain namin tuwing linggo? Ano ba kinakain natin tuwing nagtuturo yung ating Panginoon Diyos sa atin? Okay? Karne ba to? Gulay ba to? O gatas lang? Okay? Puntahan natin. Ano po ba sinisimbolo po ng karne? Basahin natin yung unang Korinto 3:3. Unang Korinto 3:3. Sapagkat kayo mga salaman, sa mga laman pa, sapagkat samantalang sa inyo may mga paninibugho at mga pagtatalo. Hindi baga kayo mga salaman at kayo nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? 2. Pinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati. Sapagkat kayo wala pang kaya noon, wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Ito po yung sinasabi po ni Pablo doon sa mga kapatid na matatagal na sa pananampalataya. Ang sabi, pinakain ko kayo ng gatas. O sabi doon, kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati. Kasi ang baby po talaga, lalo na kapag baby sa pananampalataya, ang pinapakain lamang po talaga dyan, gatas. Di ba? Alam naman yung bata, pakainin natin kagad na ang kamli, din nabilaukan niya, namatay. Di ba? Ganun din kanina nangyayari sa mga kapatid na bago sa iglesia. Kapag pinakain mo kagad sa kanya karne o yung mga malalim na aral, baka mamaya umalis na yan sa pananampalataya, hindi na magpatuloy. Tama? Ganun yun eh. Kuminsan kasi, yung mga malalalim na aral, kuminsan talagang para bang hindi siya kaya ganoon na maintindihan kung wala kang basic knowledge. Kung para kang nag-aaral ng math, kapag wala kang basic knowledge sa math o yung pinaka-basic na topic sa math, yung addition, subtraction, multiplication, division, yung pinaka-basic na nun eh. Di ba? Ini-improve lang naman yun kapag nag-i-improve ka sa sa math eh. Di ba? Kapag tumataas na yung level mo eh. Di ba? Yung pinaka-basic nun eh. Kapag wala ka ng basic na yun, most probably hindi mo masasagot yung mga mahihirap na problem sa darating na panahon eh. Ganon din sa Ganon din sa spiritual eh. Kapag hindi mo alam yung basic ng Biblia, hindi mo kagad matatanggap yung mga pinakamalalalim o yung pinakamahihirap maintindihan na aral ng salita ng Diyos. Amen po ba yan mga kapatid? Kasi ang salita ng Diyos, rin yan eh, tatlong bagay din yan eh. Tatlo rin ang bumubuo dyan eh. Yung mababaw o yung pinakamadaling aral ng salita ng Diyos o pinaka-basic. Pangalawa yung yung pagpapalakas sa kapatid. Yung tulad ng ginagawa po natin na ibinabahagi po sa inyo kung ano yung dapat lamang po sa inyo. Unlike yung malalalim na talaga katulad ng Apocalypse na kumbaga kung minsan para bang
Ano ibig sabihin nun? Parang ang layo naman doon sa sinabi ng isang talatang ito. Bakit pinag-connecta tong dalawang talata? Di ba? Kunwari, ikalawang kamatayan. Bakit kinonekta yung ikalawang kamatayan doon sa mga nagsisiinom ng alak? Tama? Si Kristo nga, uminom din ng alak eh. Gumawa pa nga siya ng alak eh. Di nalito na. Hindi niya natanggap yung malalim na aral. Dahil sa nakikita niya eh. Nakikita niya yung ibang mga aral na parang hindi tumutugma doon sa aral na iyon. Okay? Kaya dapat, bago tayo tumanggap ng mga malalalim na aral, dapat prepared tayo. Equip tayo nung mga basic na aral ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yung mga kapatid? Okay, so yun po yung sinisimbolo po nung karne. Ngayon, yung binasa po natin kanina, kuminsan po kasi ang isang tao, kahit baby po siya sa pananampalataya, pwede na po siyang kumain ng karne. Kailan? Kuminsan nga, kahit matagal na sa pananampalataya, ang nangyayari, dapat karne na kinakain nila, pero ang lumalabas, gatas pa rin ang kanilang kinakain. Pwedeng maging ganun ang sitwasyon eh. Baby pa lang sa pananampalataya, pwedeng karne na tinatanggap niya. Or, matagal na sa pananampalataya, pero gatas pa rin ang tinatanggap niya. Isa po kasi sa mga dahilan, may dugo pa yung karding kanyang kinakain. Ano po yung sinisimbolo ng dugo na yon? Na dapat, yung dugo na yun sa karne na yung kinakain po natin, na salita ng Panginoon Diyos, dapat maalis yun. Anong dugo yun? Basahin natin ulit yung unang Korinto 3:3. Unang Korinto 3:3. Sapagkat kayo'y mga salamanta, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga panginidugo at mga pagtatalo. Hindi ba kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? May tanong si Pablo eh. Magkarugtong po kasi yung 3:2 at saka yung 3:3 na sinabi po ni Pablo. Kinandili ko kayo ng gatas. Pero, ang lumabas, kahit matagal na sila, ganun pa rin ang kanilang tinatanggap. Gatas pa din. Anong dahilan kung bakit gatas pa din ang kanilang tinatanggap at hindi sila makatanggap ng karne? Ito po yung dahilan. Sapagkat kayo'y mga salaman pa. Nakukuha po ninyo yung sinisimbolo po nung dugo na kapag ka ang isang tao nasa laman pa, pag sinabi po kasi nasa laman pa, kumbaga yung kanyang puso o yung kanyang buong sarili ay nandito pa sa sanlibutan ito. Kumbaga, yung kanyang pag-iisip ay pag-iisip pa ng mga taga-sanlibutan. Nakukuha niyo po ba ako, mga kapatid? Nakukuha niyo po ba yung nais ko pong ipabatid sa inyo? Kumbaga, paano ba mag-isip ang mga taga-sanlibutan? Paano ba mag-isip ang mga taga-sanlibutan? Una, tatanungin ko po kayo, masama po ba na kumain? Hindi. Tama. Pero, masama po ba kung tayo ay kakain ng dugo? Kaisipang pantao muna. Masama bang kainin ng dugo? Kung sa tao, balik tayo sa pagiging makasanlibutan. Masama ba kumain ng dugo? Hindi. Masarap nga eh. Tama? Kapag tinanong mo sila. Pero pagdating sa pagiging Kristiyano natin, masama ba kumain ng dugo? Masama na. Yung sinasabi ko, nasa laman pa. Yung kanilang pag-iisip ay nasa sanlibutan pa. Kasi ganun na mag-isip ang taga-sanlibutan eh. Masama sa kanila, pero mabuti sa atin kuminsan. O kaya, masama na sa atin, sa kanila, mabuti. Ganun mag-isip ang mga taga-sanlibutan. Kaya kapag ang isang Kristiyano ganun, hindi pa na talaga niya kakayanin karne. Kasi ang kanyang sarili mismo, makasanlibutan pa. Diba? Tanungin natin, masama ba ang mag-asawa? Hindi. Diba? Kaloob na ng Panginoon Diyos yun eh. Diba? Ang mag-asawa ay kaloob ng Panginoon Diyos. O, tatanungin ko yung kaisipin natin taga-sanlibutan. Masama ba mag-asawa ng dalawa? Sa Muslim, hindi. Tama. Tama yun. Sa Muslim, hindi. Parte sila ng sanlibutan eh. Tama. Meron din mga paniniwala, di ba? O, pagkaya, sabi na, kapag kaya mo suportahan, go! Kahit ilan ang asawa mo, yung batas ng Muslim eh. Pero kapag di mo kaya, aalisin yata sa iyo yun, di ba? Aalisin sa iyo asawa mo eh. Di ba? Ganun yung nangyayari eh. Di ba? Pero ganun ang nangyayari.
Ganun ang kaisipan ng taga-sanlibutan. Pero sa Kristiyano, masama ba mag-asawa ng dalawa? Masama. Diba? Sabi nga ng Efeso, mahalin ninyo ang inyong asawa. Hindi inyong mga asawa. Hindi naman sinabi ganun ni Pablo eh. Diba? Ang sabi ni Pablo doon, mahalin ninyo ang inyong asawa. Kahit doon sa Genesis diba? Inutos diba? Ang lalaki at babae ay magpipisan at lilisanin nila kanilang mga magulang at magsasama sila, diba? At magiging isa. Dalawa lang yun Dalawa lang yun, hindi yung 3, 4, 5, ayun, let's bolt in na yun. Voltage 5. Diba? Hindi naman ganun ang sinabi ng Panginoon Diyos Dalawa lang, mga kapatid. Isa pa, diba? Pinupuntaan naman natin yung usapang pag-ibig diba? Masama ba magmahal? Hindi. O masama ba? O, sa sanlibutan, sige. Ito accepted na kasi, kaya matatanong ko na sa inyo Masama bang magmahal ng lalaki, ang kapwa lalaki? Sanlibutan. Hindi. Kasi pinapayagan nga nila magpakasal sa Amerika na. Pwede na magpakasal ng mga lesbian tsaka mga gays Diba? Spiritual. Pagdating sa kaisipang Kristiyano, masama ba? Masama ba? Masama. Siyempre. Sabi hindi, ba yung sabi yun? Hindi nila ginamit yung mga, yung mga kasatubong, kaugulian para mga ganon. Kumbaga, nagsihanap sila ng mga katha. Diba? Katha kasi ng puso yun, yung, yung pagmamahal ng isang lalaki sa kapwa niya, lalaki. Kumbaga, para bang naisip ko, natanong ko rin sa kanya to nung habang nagmumotor kami, sabi ko, ba't kaya ganon? Ano kaya naisipan ng mga lalaki at gusto, ninais nila magmahal ng kapwa din nila lalaki? Diba? Kumbaga para bang yung, kasi diba, ang natural sa lalaki, ang urge niya, o yung nagkakaroon lang siya ng excitement, doon sa kanyang, hindi sa kapwa, sa opposite sex, hindi sa kapwa lalaki, ay nilagay ng Panginoon Diyos Diba? Pero bakit ganun? Bakit di na nila lumalabas? Diba? Kaya kung minsan, kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos sa kanila, para bang, nangingimi tayo. Sasabihin ko ba o hindi? Mau-offend siya Pag sinabi natin yung salita ng Diyos na bawal ang lalaki umibig sa kapwa niya, lalaki. Diba? Para bang offending sa part niya. Masama kasi sa atin yun sa kanila, lang yun it's a normal thing. Tama? Dati, nakatago pa sila. Ngayon, lantad kung lantad. Diba? Pada kung pada. Diba? Ay, hindi na pala uso pada, Miniskirt na kung miniskirt. Diba? Blouse na kung blouse. Diba? Ganun yung mga lalaki ngayon Lalaking may pusong babae. Diba? Ganun ang kaisipan ng mga taga-sanlibutan. Mga Kristiyano po ba? Ito tatanong ko sa inyo, mga kapatid. Ang mga Kristiyano po ba na narito? Kayo po ba ay nasa laman pa? Ang mga Kristiyano po ba narito? Ay nasa laman pa po ba kayo? Kung nasa laman pa po kayo, mga kapatid, dapat umalis na kayo doon. Dahil kahit kailan, mga kapatid, ito sinasabi ko po sa inyo, ito, si Pablo na nagsabi. Diba? Matagal na itong mga Kristiyanong ito, matagal na itong mga taga-Israel na to, pero bakit ganon? Gatas pa rin ang inyong tinatanggap. Diba? Ito, tayo kuminsan, ganun tayo lumalabas Matagal na tayong Kristiyano, pero bakit ganon? Gatas pa rin ang ating tinatanggap sa harapan ng Panginoon Diyos. Makarinig tayo ng mga pananaway. Salita ng ating Panginoon Diyos sa kumisa para bang ang hirap tanggapin na parang karne, para bang nasasaktan tayo. Diba? Sawayin tayo gamit ang salita ng Panginoon Diyos. Diba? Kumisa para bang ang hirap tanggapin. Bakit ang hirap tanggapin? Kasi nasa laman ka pa. Yun ang dahilan po nun, mga kapatid. Kung bakit itinuturo sa atin ito ngayon ng ating Panginoon Diyos. Ang isang Kristiyano na hindi marunong tumanggap ng karne, nasa laman pa sila. Kaya maging warning sa atin yun, mga kapatid. Kasi kuminsan ganun kuminsan naiisip ko, nagdadamdam din ako kuminsan sa mga kapatid. Nagkakaroon din ako pagtatampo sa mga kapatid. Bakit ganun? Tayo na nga ang concern sa kanila, pero lumalabas tayong kaaway nila.
Naranasan niyo na po ba yung mga kapatid? Na kumbaga, paglalaanan mo sila ng panahon, di ba? Magpupuyat ka, pupuntahan mo sila sa bahay nila para ituwid ang kanilang mga ginagawang kamalian. Pero anong isusukli sa iyo? Ganyan naman kayo eh. Lagi na ng Biblia. Biblia ang sinasabi niyo sa amin. Hindi niyo kami iniintindi. Nakarinig na ba kayo ng ganong klase ng mga salita? Or worse, sasabihin sa'yo, anong pakialam mo sa pamilya ko? Anak ko yan. Gusto mo ipabarangay kita? Ako naranasan ko talaga yun. Pinagtatanggol ko ang isang kapatid, pero ang inireply sa akin ng kanyang ama, sabi sa akin, anong pakialam mo sa pamilya ko? Anak ko yan. Kaya karapatan ko kung anong gagawin ko dyan. Saktan ko yan. Wala kang pakialam. Dumating kami nun sa barangay, sa may putatan. Talagang hindi ko makakalimutan yung experience na yun. Kasi, ayun yung kauna-unahang beses na ipabarangay ako dahil kanino? Sa kapatid. Biruin niyo yung concern na yun. Dahil sa concern na yun, pwede kang mahalagay sa bingit ng alanganin. Kumbaga parang light na lang sa akin yung mumurahin ako ng kapatid dahil sa mga sinasalita ko. Light na yun sa akin eh. Tanggap ko na yun eh. O sige, okay lang. Sabi naman ni Pablo yan eh. Nagiging kaawin nyo kami dahil sa pagsasalita namin ng katotohanan. Okay lang yun eh. Yung pinaka-light sa akin yung mumurahin ako dahil sa salita ng Panginoon Diyos. Pero yung parang yung isang experience na ganun, di ko makakalimutan, yun. Natakot talaga ako. Ipapabarangay ako. Sabi ko, ano mangyari sa akin? Magkakaroon ng record sa barangay. Mahirapan ako ngayon magpadaan-daan dito kasi may record na ako eh. Di ba? Kung meron man akong bagay na kailangan sa barangay, para bang ang hirap nang makuha. Kasi may record ka na sa barangay eh. Di ba? Ayun yung isang bagay na kinakatakot ko. Di ba? Kaya kung minsan para bang nangingimi ang isang Kristiyano na pagsalitaan ng kapatid. Bakit? Kasi pwede magalit sa kanya yung kapatid eh. Tama? Pero kung lalagay tayo sa kaisipan na, oo nga no, bakit ako sinasaway ng taong to? Ano bang meron? Ano bang relasyon niya at sinasaway niya akong ganito? Wala naman, di ba? Dapat matuwa ako. Kasi kahit itong taong to, walang relasyon sa akin, pero concerned siya. Gusto niya akong matuwid, gusto niya akong maligtas, ayaw niya akong mapahamak. Kung gano'n lang sana yung bawat kapatid na pinagsasabihan, nakakatuwa siguro. Isang kagalakan na sa amin. Sabi nga ni Pablo isang kagalakan na sa tagapagturo, ang makita niya, yung kanyang tinuturuan, ay sinusundan yung aral na kanyang natututunan. Amen po ba yung mga kapatid? Nakagalakan ng mga tagapagturo eh. Diba? Kaya parang nakakalungkot lang talaga minsan. Ayun talaga yung hinanakit namin, mga ministro, sa mga kapatid na kumisa pag sinasaway namin, ganun yung nagiging sukli sa amin. Pero sabi nga ni Pablo, expect nyo na yun mga kapatid. Expect na namin yun. Kasi ganun talaga ang nangyayari sa mga taga-pinuno ng iglesia. Magiging kaaway ka ng buong kapatiran dahil sa pagsasalita mo ng katotohanan. Amen po ba yung mga kapatid? Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon Diyos po mga kapatid. Diba? Kaya isang bagay ngayon ang natutunan ko ito yung sinabi ng Banal Surat. Ibig sabihin, dapat pala mas lalo kong intindihin ng kapatid kapag nagalit siya sa akin. Kapag isang kapatid tinutuwid natin tapos nagalit siya sa akin, ay iintindihin ko siya kasi alam ko siya ay nasa laman pa. Yun na lang nasa kaisipan ko ngayon. Kaya nakakalungkot lang sa part ng kapatid, nasa laman pa yung kapatid. Diba? Yung kanyang pag-iisip, hindi pa kaya tumanggap ng karne. Okay? Ang karne, ang sinisimbolo po niya, malalalim na aral ng Diyos, yung kanyang pananaway sa buong Kristiyano. Kaya kapag ang isang Kristiyano hindi marunong tumanggap ng karne, nasa laman pa po yung Kristiyanong po yun. Amen po ba yung mga kapatid? Okay, sana, ano naman yan in progress naman yan Hindi naman po yung biglaan. Na bagong Kristiyano ka, tapos tatanggap ka ng karne. Hindi po ganun. Ang Diyos, lagi po yan just. Righteous po lagi ang kanyang pagbibigay ng pagkain po sa atin. Okay? Ito sinasalita po sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kasi baka dumating tayo sa punto na kung minsan, pagsasabihan tayo ng mga masakit na salita ng Diyos. Isa lang dapat na maisip natin, karne na yung pinapakain sa akin. Saway na ng Panginoon Diyos. Dapat pala tanggapin ko na ito. Amen po ba yun, mga kapatid? Yun yung dugo na dapat matanggal sa atin, mga Kristiyano. Para makain natin yung karne na po yun. Isa pa po sinasabi sa unang Korinto 2:14. Unang Korinto 2:14.
Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ang isang Kristiyano, kapag hindi po niya matanggap yung karne, isa lang po ibig sabihin po nun. Siya po ay ayon sa laman at kahit kailan, kahit anong pagsasabi mo, pagsasalita mo sa kanya, hindi niya matatanggap. Dahil ang tinatanggap lamang po niya ay ayon sa laman. Ang binibigay mo ayon sa Espiritu Hindi niya po talaga niya yung matatanggap. Amen po ba yung mga kapatid? Kumbaga para bang yung bata, pinipilit mong kumain ng gulay kahit hindi pa pwede, talaga hindi po niya yung kakainin. Ganon din ang isang Kristiyano, nasa laman pa. Kahit anong pagsasalita mo sa kanya, kahit anong panguunawa mo at kahit anong pagpapaliwanag mo, hindi kanya pakikinggan. Bakit? Dahil hindi pa siya handa para kumain ng karne. Dahil siya ay nasa laman pa. Kaya dapat tayo mga Kristiyano sa umaga nga po ito, hindi tayo minamadali ng Diyos na kumain ng karne. Amen po ba yung mga Kristiyano? Dahil dumaan tayo lahat sa gatas muna, tapos sa gulay, bago sa karne. Pero ang isang bagay na sinasabi po sa atin ng Panginoon Diyos, dumating tayo sa punto na kinakailangan tayong tumanggap ng karne, dapat matanggap natin. Kasi kapag hindi natin natanggap ito, isa lang po ang ibig sabihin po nun. Tayo, mga Kristiyano, ay nasa laman pa. Nasa pag-iisip pa tayo ng mga taga-sanlibutan. Amen po ba yung mga kapatid? Palakpaan po natin ang ating Panginoon Diyos po doon, mga kapatid. Diba? Kaya nga isang bagay talaga, yung nais ipabatid sa atin ng Panginoon Diyos sa umaga nga po ito, mga kapatid. Hindi sa lahat ng panahon. Kasi baka isipin ng mga kapatid gato sa iglesia. Hindi po sa lahat ng panahon ng ating pong pagsasama-sama sa iglesia na puto, ay puro magkakasundo po tayo. Amen po ba yung mga kapatid? Darating din po tayo sa punto na kinakailangan po tayong tumanggap ng mabibigat na saway sa harapan ng Panginoon Diyos. At kapag dumating tayo doon, dapat maisip natin itong paksanto. Napag-aralan namin to. Sabi ng Panginoon Diyos, karne na yung tinatanggap namin, karne na yung pinapakain sa akin, dapat matanggap ko ito bilang isang Kristiyano. Dahil tandaan natin, ang karne na ito, ang mabibigat na pananalita ng Panginoon Diyos na ito, ay hindi naman para doon sa mga nagsasaway kung hindi para sa mga sinasaway. Amen po ba yun? Ikabubuti ba namin kung mapaputi kayo? Di ba? Tandaan natin mga kapatid, ang kaligtasan natin ay individual. Tama? Kung maligtas ka, kung gumagawa naman ako ng masama, di ba? Maligtas din ba ako kapag nasaway kita? Hindi. Di ba? Hindi naman magbabago yung estado ko O kaya, ako maliligtas, ikaw hindi. Pero kapag sinasaway ba kita, pwede bang mawala yung kaligtasan sa akin kasi di kita nasaway? Hindi naman di ba? Parehas lang Dapat ganun na maging kaisipan natin, mga kapatid, kapag tayo ay sinasaway. Amen po ba yan? Sana ang bawat isa po sa atin. Dumating tayo sa punto na kumain tayo ng karne. Matanggap po natin yan. Amen po ba yan, mga kapatid? Palakpaan po natin ang ating Panginoon Diyos. Okay? Sabi nga po doon sa Hebrews 5:11, basahin nga pa sa harapan ng Panginoon Diyos. Hebrews 5:11. Tungkol sa kanya'y marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin. Palibhasa'y nagsipahol kayo sa pakikinig. Kategorya ng isang tao na kapag hindi siya marunong tumanggap ng karne, ibig sabihin lamang po, mapurol na ang kanilang pakinig. Amen po ba yung mga kapatid? Kumbaga, ito yung kadalasan nararamdaman ng mga hindi lang ng mga tagapagturo, kahit ng ibang kapatid na nakakaalam ng salita ng Diyos kapag sasaway sila sa isang kapatid. Para bang natatakot na sila. Kasi ang isinasaalang-alang ng isang kapatid kapag nagsalita siya, yung friendship nila. Tama? Di ba? Ganun tayo mga kapatid. Di ba? Kumaga para bang, kung bakit ang hirap pagsabihan ng isang kapatid. Kasi ang inaalaala po natin, yung relasyon natin sa kanila. Baka masira Di ba? Kaya sabi dito tungkol sa kanya marami kaming sasabihin. Marami sana sasabihin Pero daw, mahirap saysayin.
Dumarating tayo sa ganung klaseng punto na gustong-gusto mo nang sabihin sa kanya pero para bang hirap na hirap ka. Bakit? Iniisip mo, ay baka kasi magalit ka sa akin eh. Baka mamaya hindi na niya ako pansinin. Hindi na niya ako kausapin. Di ba ganyan yung nangyayari? Nanawa sa bawat Kristiyano na narito sa umaga nga pong ito, maunawaan natin yung mensahe sa atin ng ating Panginoon Diyos. Na kapag dumating tayo sa puntong yun, sinasaway tayo gamit ang karne, dapat tanggapin natin. At yung mga taga-saway naman, yung mga tagapagbigay ng karne, dapat, ano sabi? Hindi dapat tayo magkaroon ng ganong klaseng kaisipan na nahihirapan sabihin. Kasi, tandaan natin, kahit sa atin kahit sa ating mga Kristiyano, kung tayo man ay magbibigay ng karne sa isang kapatid, tandaan po natin mga kapatid, ang sasaysayin natin ay hindi para sa kapakinabangan natin, kundi para sa ikatutuwid, ikaliligtas ng kapatid. Kaya kapag ikaw, nasa iyo ang karne at hindi mo binigay doon sa isang Kristiyano dapat tumanggap ng karne, hindi mo mahal ng kapatid. Kasi ayaw mong ibigay sa kanya yung karne. Ayaw mo siyang matuwid. Ayaw mo siyang masaway doon sa kanyang ginagawang kasalanan. Isa lang ang ibig sabihin ng mga kapatid, ayaw mo siyang maligtas. Amen po ba yun? Kaya dapat hindi natin ipagkait yung karne. Ngayon, umaga po ito. Amen po ba yun? Kaya ako, sa umaga nga po ito, hindi ko pinagkakait sa inyo ang karne. Ito, karne ito nagaling sa salita ng ating Panginoon Diyos. Napakalalim po nito, tungkol po sa dugo. Hindi na siya simpleng literal na pagkain, spiritually para sa ating mga Kristiyano, preparation po ito sa atin para kung dumating ang panahon na tatanggap tayo ng karne, maalala natin, ano ba ang aral ng Diyos tungkol sa karne? Ako ba ay magiging taga-sanlibutan? Ako ba ay magiging salaman? O tatanggapin ko yung karne at tatamuhin ko ang pagsaway ng Panginoon Diyos at kaligtasan na ibinibigay niya sa atin? Yun ang isipin po natin. Yun yung ibinigay ng Diyos kay Noe. Hindi lang po siya literal na pagkain, kundi ang isang binigay kay Noe, napakahirap na task na po yun. Lalabas po kasi sa panahon po niya, siya ang kontrabida ng lahat ng mga tao. Kapag ginamit niya yung karne na ibinigay sa kanya ng Panginoon Diyos. Amen po ba yung mga kapatid? Tayong lahat, lalabas tayong kontrabida sa isang kapatid sa panahon na ating siyang sinasaway. Amen po ba yung mga kapatid? Kaya dapat expect na natin po yun. Amen po ba yung mga kapatid? Sana doon naman sa mga kapatid na sasawayin. At huwag naman tayo humantong doon sa punto na sasawayin tayo mga kapatid. Pero kung dumating man, tanggapin natin yung karne. Dahil yun ay para sa ikaliligtas po natin. Sabi nga yun ay sasapat para sa ating kaligtasan. Amen po ba yun mga kapatid? Muli, yun yung mensahe ng ating Panginoon Diyos sa umaga nga po ito tungkol po sa karne at sa dugo. Palakpakan natin ating Panginoon Diyos sa napakagandang mensahe yung pinabatid niya po sa atin sa umaga nga po ito. Muli, sa magandang umaga po sa atin lahat, may katanungan po ba kayo mga kapatid bago po tayo maghandog sa harapan ng Panginoon Diyos? Naintindihan niyo naman po yung karne at dugo? Okay? So, yung pinag-aaralan kala namin, ang pinakadulo nito, doktrina yung pala, hindi yung doktrina natin tungkol sa dugo Kasi alam natin yung doktrina ng dugo Ang dugo, buhay, hindi pwedeng kanin. Diyos ay galit sa mga taong kumakain ng dugo. Kahit sa atin mga Kristiyano, gumain tayong dugo, isang kasalanang hindi ipinapatawad po ang pagkain ng dugo. Okay? Tanong po mga kapatid, para po sa umaga nga pong ito. Handa na siguro yung mga kapatid tumanggap ng karne. Diba? Mga mabibigat na aral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Tanong po mga kapatid. Tanong. Libre lang po ang magtanong. Hindi naman po kagad karne ang ipangsasaway ko po sa inyo. Tanong. Si Brother Ariel, baka may tanong po? Wala. Sister Baby, baka may tanong po kayo? Brother Ed, Sister Vivian, may tanong po kayo? Wala? Okay, sige po. Kung wala po, muli palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos sa umaga nga pong binigay niya po sa atin at tayo po lahat ay magsitayo at magsipaganda sa ating paghandog. Muli, paalala po natin sa mga bisita po natin ay hindi po sa amin pong tiyatanggihan ang inyong kaloob pero mas maigi po marinig po muna ninyo ang aral po namin tungkol po sa pag-aabuloy. Badai?
Sige po kapatid, bago po tayo dumako